Told you. Isang araw, nanonood kami ng kapatid ko ng horror video sa YouTube. Nakakatawa siya kasi yung kamay niya malapit sa mukha niya. Ready niyang itakip anytime na may biglang lumabas na jump scare dun sa pinanonood naming horror video. Bigla niya akong tinanong, sabi niya, "Kuya, hindi ka ba nagugulat o natatakot?" Sabi ko naman sa kanya, "Hindi, sanay na ako eh." Horror games. Isa sa mga maraming genre ng video games na patuloy na nagpapasikat sa industry na ito. Talaga namang kinaaliwan ng maraming gamers, mga bago man or matagal na naglalaro. At kung isa kang gamer, chances ay nakapaglaro ka na din ng isang horror games. May mga horror games na sobra naman talagang nakakatakot. Mayroon ding mga horror games na ang kukorni ng jump scare. Pero kahit ganun yung mga games na yun, talaga namang na-appreciate ko pa rin. Kasi part pa rin yun ng experience ko as a gamer. At kung may pagkakataon, lalaroin ko ulit yung mga horror games na yun. Di naman sa nagko-compare ako, pero para sa akin, kung papipiliin ako kung ano yung mas magandang experience ng horror between movies at video games, of course, dun ako sa horror video games. Kasi una sa lahat, isa nga akong gamer at iba pa rin talaga yung feeling na ikaw yung nag-i-interact, ikaw yung nagsosolve ng puzzle. Ikaw yung nagugulat at hinahabol ng multo, halimaw, or anumang entity sa horror game. Yung feeling na part ka talaga nung story. Hindi parehas dun sa nakaupo ka lang, nanonood sa mga nangyayari, wala kang magawa. At saka kakaiba din yung music ng mga horror games. Nagbibigay ito ng uniqueness at distinction sa ibang genre ng video games. Nagdadagdag din ito sa intensity at fear na nililikha nito at lalo pang nagpapa-immerse sa atin sa game. Isa sa mga example nito ay yung paborito kong action horror game na larong Resident Evil. At some point dun sa game, pagkatapos mong makaharap o makasurvive dun sa mga horrors, ay may makikita kang isang safe na lugar o tinatawag na safe room kung saan pwede mong i-save yung progress mo at dun din mo maririnig yung music na ito. At of course, wag nating kalimutan yung tinatawag na environmental storytelling. Talaga namang kakaiba din, dumadagdag lalo sa atmosphere ng horror experience at mas lalo pang nagbibigay kulay dun sa story ng game. Ang horror games ay hindi lang din isa. Meron din itong subgenre kagaya ng survival horror games. Kabilang na dito yung mga game na Outlast, Alien Isolation, psychological horror games. Kabilang na din dito yung sikat na or matagal ng sikat na game na Silent Hill, and action horror games. Example nito yung nabanggit ko kanina, yung Resident Evil, tsaka yung Dead Space series. Talagang napakadaming pagpipilian ng mga horror game. Ang tanong lang ay kung kaya mo ba laruin yung mga horror game na yun. Nakakatawa din minsan kasi para dun sa mga non-gamer, sasabihin nila na ano bang nakakatakot dyan? Video games lang naman yan. Ikaw kaya yung habulin ng isang malaking baliw na mama? Taong walang mukha na nagte-teleport sa gubat? O yung pangit na matandang may hawak-hawak na baseball bat?
Kagaya nga ng sinabi ko, para ka talagang nandoon sa loob ng horror game. Kasi napipil mo talaga yung tense ng mga nangyayari. Ang horror experience sa video games ay hindi lamang limited sa horror genre. Minsan may experience mo din dun sa mga inosenteng laro, kung tutuusin na hindi naman talaga horror game. Kagaya ng game na Minecraft, nasa kalagitnaan habang nagmamining ka ng resource sa loob ng madilim na kuweba or abandoned mining shop, ay bigla mong maririnig itong sounds na ito. Or yung sa game na Subnautica, yung feeling na di mo alam kung ano yung makaka-encuentro mo dun sa dilim, dun sa ilalim ng dagat. Dahil dun sa mga horror games, nakilala din natin yung mga paborito nating YouTuber, kagaya nila PewDiePie, Hey, how's it going, bros? My name is Pip. Welcome. Markiplier, Hello everybody, my name is Markiplier and welcome back to 5 Jacksepticeye, Top of the morning to you, ladies. My name is at Jackson. marami pang Welcome iba back to the na forest. hanggang ngayon patuloy pa rin nating pinanonood at sinusubaybayan. Pero kahit nakakatakot yung mga horror games, nakapagbibigay pa rin ito ng enjoyment sa atin kasi nadadagdagan yung experience natin. At di lang naman puro enjoyment yung nakukuha natin sa paglalaro ng horror games. May mga lesson ding natututunan natin or nare-realize natin habang tayo naglalaro nun. Tinuturuan tayo ng mga games na yon na harapin yung mga bagay na kinakatakutan natin, at tinuturuan din tayo maging matapang. Kasi dun sa mga horror games, hindi tayo makakapagpatuloy sa story hanggat di natin haharapin o lalabanan yung mga multo or halimaw. Tinuturuan din tayong ma-realize na walang magandang bagay na mangyayari sa buhay natin kapag palagi lang tayo nandoon sa ating safe zone or comfort zone. Tinuturuan din tayong mag-explore para ma-solve yung mga puzzle na makakaharap natin. Kagaya sa totoong buhay na sa pag-explore, makikilala natin yung sarili natin, kung sang larangan tayo magaling, or malaman kung ano pa yung mga nakatagong potential natin na makakatulong palalo sa personal growth natin. Sana kahit papano ang video na ito ay nakatulong na magkaroon tayo ng bagong perspective sa paglalaro natin or pag-enjoy natin sa mga horror games or sa video games in general, na mas lalo pa nating ma-appreciate yung hobby na ito o yung art na ito. Kayo guys, ano yung mga bagay na nagustuhan nyo sa genre ng horror games? Ano yung mga naging experience nyo habang naglalaro kayo noon ng mga horror games na yun na gusto nyong i-share? Or ano yung mga horror games na gusto nyong i-recommend sa iba? Pwede nyong i-share dyan sa comment section sa baba. At sana nagustuhan nyo itong video na ito. Pwede nyong supportan itong channel ko sa simpleng pag-like. At kung gusto nyo pang makapanood pa ng ibang content na kagaya nito, kung saan i-share ko yung thoughts ko tungkol sa paglalaro ng video games or sa mga experience kung saan marami tayong makaka-relate, talaga namang ma-appreciate ko yung pag-subscribe nyo. Maraming salamat sa panonood guys, and as always, have a wonderful gaming experience.